Magagandang pabahay noon, eto na ngayon, halos condemn na ang karamihan ng mga building. Noong mga 1980s hanggang 1990s, nagsimula ang pagtayo dito ng mga pabahay. Mahigit ilang building din ito. Makikita mo halos may mga extension na sa taas, ginawa na siya kwarto dahil sa dumadami na yung mga nakatira dito. Kumbaga extension ng mga pamilya kaya sa taas may mga kwarto na rin nakatira dyan. Pero makikita mo yung status or yung sitwasyon ng mga unit dito ay halos sira-sira na. Dahil sa pagiging marupok ng mga semento, tulo, baradong sewage system, kawalan ng maayos na linya ng kuryente at malinis na tubig. At ito ay nagibanta sa kaligtasan. So ito na yung mga pabahay ngayon. Ito ay malapit sa Condominium 1 at 2. Ito yung bagong pabahay ni Yorme. Isa sa mga busiest kalsada dito sa Manila. Dami mga trucks ang dumadaan. Saka grabe din yung alikabok dito sa kalsada. Tsaka kita mo yung mga poste dyan. Yan po yung sa Salex project. Halos sira-sira na yung mga bahay ito. So nor katagal magkakaroon dito ng expressway. Yan po yung Salex. So papuntang pa dyan sa may New Manila International Airport. So more than 30 years na itong nakatayo. So kanto, merong mga maraming building to eh. Yung iba naman dito ay sa hills pa. Pero karamihan dyan, itong mga spaghetti wires talaga ang mapapansin mo dito. Okay, so tinaasan na rin pala itong kuwan dito, pader. Dati kasi may lang itong pader. Yan. Dito kasi bitas tsaka kuwan na yun. Yan yung sabungan dito sa kabila. Okay, may basketballan pala dito malapit . Ang kalsada para makatawid sa kabila. Yan o. Yan. Ito yung papuntang kakabayan sa sabungan. Dito papuntang Condominium 1. Sarado na nga talaga, no? Tinaasan na pala nila yung bakod. Dati kasi makakatawid pa yung mga tao dito eh. Ngayon sarado na. Yan, no? Wala na. Kaya nga itong Dominion 1 and 2. Guys, punta tayo dito sa itaas ngayon. Safe. 100. 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
Ito yung mga kabayan-kabayan natin dito sa taas. Okay, so ito na yung mga bahay dito. So gawa to sa bakal. Oh, iba dito na welding na lang. Ayan guys, so ito yung mga bahay na demolish para gawing kalsada. Dito papunta sa sabungan. No? Na-demolish naman dito. Yan yung mga nalipat doon sa condominium 1 and 2. Doon totoo siya, marami pang kailangan dito. So, ang kailangan talagang ayusin dito guys, yung ganda, no? Oh, dalagang ko na, parang hinahanay na yung ko na. Yan guys, so nasa taas na tayo. Ganito lang, naka-open lang to. So, bilang lang yung mga nakatira dito kabayan, mga ako lang to. Ilang kabayan, ang kabilang side din. Ayan na. Ito yung puntang sa kanto, Arten. Actually, ito mga dito guys, extension na to ng mga bahay. Hindi nakasama sa kanto. Kumbaga dito, mas maganda kasi presko. Yun lang, problema ito kapag pagbaba. Doon sila sa pan. Mahangin dito? Puro mga bahay na ngayon ang may kita mo dito sa itaas. Hindi na yung original na housing project. So mga barong-barong na tong nandyan. Dahil sa nagkakaroon ng extension, ito na siya. At yung iba dito, pinapaupaya pa yata yung sa itaas. So halos sa condemn na, nakita mo naman yung hagdan, isa sa pinaka-problema dito. Ayon din sa mga natanong natin, no, kapag ito ay na-demolish, parang papalitan siya ng mas malaking pabahay na. So mga 19-story hanggang 20-story building. So kuha na siya, high-rise public housing project. So hindi mo akalain na after 30 years, ganito ang magiging itsura pala ng mga pabahay. Siguro nagkulang talaga dito sa maintenance. At yung iba dito, siguro ilang taon lang silang nakatira o nagbayad, wala na. Natigil na ang kanilang monthly payment dun. So nakakalungkot lang dahil sayang ang pabahay, no? Kasi pang matagalan naman to siya, no? Sa likod naman, yan po yung bagong condominium 1 and 2. So high-rise building na. Mas maganda yung high-rise para maraming mga units sa magagawa. Less space ang gagamitin sa lupa. Etong bahay na nagiba dito, mga ilang building din yan, ginawa na siya ng kalsada, papunta dito sa sabungan. Ito yun, oh, malaki yan. Tapos yung ibang na-demolish yan, karamihan ay nalipat dyan sa condominium 1 and 2. So ito na siya ngayon. Oh. Actually, hindi pa tapos yung kalsada dito eh. I-asphalt pa nila itong kabilang lane.